Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa bahay nila Tia na matatagpuan sa Eastern Samar. Pero taga Leyte po talaga ang aming angkan. Sumama lang ito sa kanyang asawa doon. Malaking kanilang bahay at malawak din ang kanilang bakuran. Yun nga lang, ayon kay nanay at tatay, ay maraming kababalagang nagaganap sa kanilang lupain. May isang pagkakataon na doon sila nagpalipas ng gabi at hindi pa daw kami pinapanganak ng time na to. At ayon kay nanay, hindi daw siya makatulog nang dahil sa mga ingay na kanilang nadidinig sa paligid. Nakakarinig daw sila ng mga boses, knowing na silang apat lang ang tao sa bahay. Si nanay, tatay, si Tia at ang kanyang asawa. At hating gabi pa sa mga sandaling ito. Malabo naman daw na sila Tia iyon kasi nasa loob sila ng kanilang kwarto at yung mga boses ay nanggagaling sa paligid ng bahay. Kaya nakapagtataka daw kung sino ang mga tao sa labas. Kwento naman ng aking tatay, habang nagbabawas daw ito sa banyo ay biglang bumigat ang kanyang pakiramdam at para bang may nakapatong daw sa kanyang mga balikat. Kaya pagkatapos niyang gumamit ng banyo ay agad daw siyang lumabas at tumungo sa kusina at saka nagwisik ng asin sa kanyang kaliwang balikat. Isa daw itong paraan para maitabo yung mga masasamang elemento na umaaligid sa iyo. Pagkatapos daw nun ay pumasok ito sa kanilang kwarto at hinubad niya ang kanyang damit. Pero napansin daw ng aking nanay na mayroong mga kalmot sa kanyang likod at parang kinalmot daw ito ng isang tao. Kasi yung mga kalmot ay preska patignan at namumula-mula pa. Nagtanong daw si nanay kung sinong gumawa nun at sabi naman ni tatay, hindi niya alam. Kasi si Tia at ang asawa nito ay wala rin doon sa bahay. Meron daw silang pinuntahan sa mga sandaling ito. Kaya nakapagtataka. Ilan lamang ito sa mga nangyari doon sa bahay ni Tia. At nang dahil kwento lang ito ng aking mga magulang noon, ay hindi ako masyadong naniwala. Nang dahil wala rin akong karanasan bago maganap itong akin. Kaya meron akong lakas ng loob na matulog doon sa bahay ni Tia at magbakasyon. Taong 1998, buwan ng Abril, ay napagpasyan kong pumunta doon sa kanilang bahay. Meron na po akong trabaho nung time na to. Pero Semana Santa at wala kaming pasok. Araw ng Biyernes nung dumating ako sa kanilang bahay. Gulat nga mga ito kung bakit ako nandoon. Dapat sana daw nasa bahay lang ako. Sabi ko naman, gusto kong sulitin ang mga araw na wala kaming pasok kasi nakakapagod din magtrabaho. Naintindihan naman ito ng asawa ni Tia na tawagin na lang natin sa pangalang Tito Barok. Ay tama yan iyo. Minsan, kailangan din naman nating magbigay ng oras para sa ating mga sarili. Sabi ni Tito Barok. Oo nga Tito, pwede po ba akong matulog dito? Pagpatak ng linggo, uuwi din naman ako sa amin. Sabi ko sa mga ito. Hindi naman sila nagdalawang isip na tanggapin ako. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, ay nakita ko agad ang aking pinsan na merong ginagawa at agad ko naman siyang tinulungan. Pinsan, kumusta? Tanong ko sa kanya. Tumango lamang ito. Ito kasing pinsan ko, Sir Chris, ay meron pong kapansanan sa pag-iisip.
Pero nakakausap naman po ito kahit papaano. Kaya ang ginagawa ko ay nagbibigay ako ng isang paksa na meron siyang interes. Nang sa ganon ay sumagot po ito. Maganda naman ang aming mga usapan hanggang sa nagsabi itong si Tia na samahan ko daw muna si Tito Barok sa bayan kasi bibili daw ito ng mga uulamin namin para sa araw na yon. At hindi naman ako nagdalawang isip. Meron silang motorsiklo kaya umangkas na lamang ako. Bandang 11:00 ng umaga ay bumalik din naman kami sa bahay at agad namang nagluto si Tia ng aming tanghalian. Habang ako naman at si Tito Barok ay nag-uusap at yung pinsan ko naman ay nasa labas lang ng bahay. Merong ginagawa. Hindi naman nagtagal lumabas ako para kausapin siya. Insan, ano yung ginagawa mo? Patingin nga. Sabi ko sa kanya. Huwag mong kunin. Malilintikan ka sa kanya. Sagot niya at nakita kong nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Sa buong buhay ko, ito bang unang pagkakataon na kinilabutan ako ng ganon? Tila ba hindi na yung pinsan ko ang aking kaharap? Kanino? Tanong ko na lamang sa kanya. At agad niyang hinablot sa akin ang kanyang ginawang laruan. Hayaan mo na siya, iyo. Kapag ganyan, huwag mo nang kausapin. Sabi naman ni Tito Barok sa akin at humingi naman ako ng paumanhin. Pagpatak naman ng 4:00 ng hapon ay umalis si Tia kasamang aking pinsan. Kami naman ni Tito Barok ay nasa labas lang ng bahay, nagiinuman at nagkukwentuhan. Bandang 7:00 ay natapos ang aming inuman. Agad naman siya pumasok sa loob ng kanilang kwarto para matulog. Hindi na po ito nagapunan kasi malakas po itong mamulutan. Ako naman ay kumain kasama si Tia at ang aking pinsan. At bandang 8:00, pumasok na kami sa aming mga kwarto para magpahinga. Hindi po ako lasing sa mga sandaling ito. Kasi hindi rin po ako malakas uminom ng alak. Bandang 9:00 ng gabi, habang ako ay nagpapaantok, ay nakarinig ako ng yapak sa labas ng aking kwarto. At ang unang inisip ko naman, ito ang aking pinsan. Kasi magkatapat yung pinto ng mga kwarto namin. Kaya hinayaan ko na lang. Nakatulog naman po ako. Subalit bandang 11:00 ng gabi, ay nagising ako ng walang dahilan. Nakatalikod po ako sa bintana at nakabukas po ito. Pero pagkalingon ko doon, ay nagulat ako nang makakita ng taong nakatayo sa labas. Hindi ko po naaaninag ang kanyang muka nang dahil madilim sa mga sandaling ito at hindi nakasindi ang mga ilaw. Sa sobrang takot ko, ay hindi ako makagalaw. Sinubukan kong magdasal pero ang gulo ng aking isipan. Hindi ako makapokus. Tila ba merong gumugulo sa aking isipan. At sa isang kisap lang ay naglaho ito na parang bula. At dito na ako nataranta at nakagalaw. Tumikit naman ako sa dingding habang nakatalokbong ng kumot at pinapakiramdaman ng paligid. At ang isang bagay na aking ipinagtataka magpahanggang ngayon ay bakit hindi ko man lang naisipan na tawagin si Tia. Bakit hindi man lang ako sumigaw? Gaya nga ng sabi ko kanina, parang may gumugulo sa aking isipan para hindi ko magawa ang mga bagay na ito. O baka nang dahil lang sa sobrang takot. Makalipas ang ilang sandali, sumilip ako sa kumot at dito ko na talaga nakita ng malapitan. Mga mata lang niya ang aking nakita, pero sigurado ako na ang lapit-lapit ng kanyang mukha sa akin. Nagpanik ako at dumating sa punto na halos hindi ako makahinga.
hanggang sa naisipan kong hampasin ang dingding habang nakapikit ang aking mga mata. Nang sa ganon ay magising si Tia. Gustuin ko mang sumigaw pero parang hindi ko magawa. Para bang may pumipigil talaga sa akin. Talagang nakapagtataka, Sir Chris, at hindi ko maipaliwanag. Hindi naman nagtagal ay dumating si Tia at agad nilang binuksan ang pinto ng aking kwarto. Dito ko na rin kinuwento ang lahat ng pangyayari at makikita naman sa kanilang mukha na parang normal na pangyayari lamang ito. At sabi ni Tia, lakasan ko lang daw ang loob ko. Magdasal daw ako, pero ang sabi ko naman, hindi ko kayang ganitong sitwasyon at siguradong hindi ako makakatulog sa gabing ito. Gusto mo bang doon ka na matulog sa kwarto namin? Tanong ni Tito Baro at tumango naman ako sa kanya. Tinanong din nila ang aking pinsan, pero tumanggi ito at sabi niya, doon lang daw siya sa kanyang kwarto. Kasi kung pipilitin daw ito ay baka magwawala, kaya mas mabuti daw na hayaan na lang daw siya. Doon nga ako natulog sa kwarto nila Tia at nakatulog naman ako ng mahimbing doon. Kinabukasan naman, pagkalabas ko ng aking kwarto ay nakasalubong ko ang aking pinsan at huminto ito sa aking harapan. Sabi ko, magandang umaga, insan. Ano yon? At lumapit pa ito sa aking mga tenga. Nakita mo yung mga kaibigan ko? Tanong niya at agad na bumalik sa isip ko ang nakita ko. Kinilabutan naman ako ng wala sa oras at sabi ko, mukhang hindi ko na kaya na manatili pa doon. Kaya sa mga sandali na ito ay napapaisip na ako na umuwi sa bahay namin. At pagkatapos ko naman kumain ng almusal, ay pinuntahan ko si Tia sa labas ng bahay kasi meron silang ginagawa doon. Umupo ako sa kanilang harapan at sabi ko, uuwi na lamang ako sa bahay namin kasi hindi ko na kaya. Hindi naman nila ako pinigilan at humingi din siya ng paumanin sa akin. Tia, huwag sana kayong magagalit ha. Paano niyo po nakayanan ng mga pagpaparamdam dito? Tanong ko. Sanay na kami dito at isa pa, wala naman silang ginagawang masama sa amin. Minsan takot din kami pero pinahayaan na lang namin. Sagot ni Tia. Bahay kasi ito ng mga magulang ko. Pinamana sa akin. Eh hindi ko maiwan-iwan. Sabi naman ni Tito Baro at tumango na lamang ako sa mga ito. Hindi naman nila ako pinigilan at sa araw po na ito ay umalis talaga ako at umuwi sa amin. Maliban po sa karanasang ito ay meron pa akong karanasan sa Eastern Samar. Bali nangyari naman to sa bahay ng aking kasintahan na ngayon ay asawa ko na po. Sa mga panahon po na ito ay nasa 5 taon na ang aming relasyon at mahigit 1 taon na rin po akong tumitira sa kanilang bahay sapagkat malapit lang sa kanilang bayan ang aking pinagtatrabahuan. Isang madaling araw, mahimbing ng tulog ko nang gisingin ako ng aking asawa at sinabihan na merong humawak sa kanyang tiyan. Agad naman daw itong lumingon sa akin pero nakita niya nakatalikod ako sa kanya. Kaya malabo daw na ako ang gumawa nun. Maliban dito, ay humihilik pa daw ako. Ang mga kamay daw na humawak sa kanyang tiyan ay napakalamig. Kaya naman bumangon ako at sinindihan ng mga ilaw. At nung lumiwanag ang buong kwarto, ay nakita ko na ang kanyang damit ay merong mga marka ng kamay. Agad ko naman itong isinuri. At napagtanto ko na yung humawak sa kanya ay merong putik sa kamay. Gisingin mo si nanay at tatay. Mukhang hindi na tama to.
Sa katunayan tuwing madaling araw ay nagigising talaga ako. Hindi ko lang nasabi sa'yo. Sabi ng aking asawa at ginawa ko naman ang kanyang inuutos. Tumungo naman ako sa kwarto ng aking mga binan para gisingin na mga ito. Pero hindi pa man ako nakakarating doon ay napasigaw ng malakas ang aking asawa. Takot na takot ay bumalik ako. At nang makarating ako sa aming kwarto ay nakita ko siyang nakatalokbong ng kumot at tinawag ako. Anong nangyari dito? Nandito na ako. Kumalma ka. Sabi ko. Si nanay at tatay naman ay pumasok sa aming kwarto at nakiusisa kung anong mga nangyari. Nakita ko siyang lumabas ng kama. Ang laki niya. Kulay itim. Sagot ng aking asawa. Ano yung lumabas? Saan pumunta? Tanong ko sa kanya. Hindi ako sigurado kung aso o pusa. Basta malaki. Lumabas sa bintana. Sagot naman niya. Si nanay at tatay naman ay dali-daling lumabas ng bahay at kumuha pa sila ng itak. Baka buntis ka, kaya kay naaswang. Sabi pa ni nanay. At hindi naman nagtagal ay narinig naming sumigaw si tatay. Nagbibigay ito ng babalasa na bubulabog sa amin na kung malalaman daw niya kung sino ito, ay talagang ipapaalam niya sa buong baryo. Ayon pa sa asawa ko, yung kamay daw na humawak sa kanya ay kamay talaga ng isang tao, hindi kamay ng hayop. Kasi naramdaman daw niya iyon. Kinabukasan, albularyo agad ang aming pinuntahan. Humingi kami ng mga abiso na mga dapat naming gawin. At sinabi naman niya sa amin ang lahat ng ito. Hindi naman nagkamali si nanay. Totoo nga na buntis ang aking asawa. At inaaswang siya, sabi ng albularyong tumingin sa kanya. Pero nagpapasalamat kami kasi hindi na nasundan ang karanasang ito. Dahil matatakotin talaga itong asawa ko. Konting kalabog lang ay agad siyang napapasigaw. Mga bagay pa kaya na merong kaugnayan sa kababalagan. Mabuti naman at hindi na nasundan ito at naging tahimik ang bawat gabing nagdaan. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa kwento ko. Hanggang sa muli po, mag-iingat kayo palagi.